Hmm? Nagkakagulo sa usapin ng bonus. Ang Kongreso nagkakagulo sa usapin ng bonus. Inilabas kasi, ibinunyag kasi ni Batangas Congressman Leandro Libeste, yung tinatawag daw na mayroon daw 2 million bonus, 2 million pesos na bonus na binigay sa bawat kongresista nitong panahon ng Kapaskuhan. Hmm? Ang tawag ay Christmas bonus. Itinaon umano ito doon sa panahon ng pagbubutuhan, pag-ratify ng Kamara, ng Kongreso, doon sa 2026 budget. Kaya parang ang lumalabas, bribe, ano yon, bono, regalo sa mga kongresista. Imaginin mo nga naman, hindi inabot ng 1 minute na ratify, inaprubahan yung budget ng budget ng 2026. Hindi inabot ng ng 1 minute. Oh, record breaking talaga. O ngayon nilabas ni Libeste na mayroong 2 million bonus itong mga kongresista. Kaya lang itong sagot ng mga kongresista, itong mga leaders ng Kongreso, tatlo so far ang naglabas ng kanilang reactions. Si Congressman Terry Ridon, si Congressman Ronaldo Puno, at itong si Congressman Jose Alvarez ng Palawan. Problema dito sa mga ito, iba-iba ang kanilang paliwanag tungkol sa bonus na yan. Parang nagkakagulo itong Kongreso. Ha? Parang nagkakagulo. Ang pangit tingnan eh. Hmm? Ang pangit tingnan. Talaga yung 2 million na yan. Parang na ano sila nagkakagulo sila diyan sa mga sinabi ni ni Libeste. Oh, ang sabi kasi ni ang sabi ni Puno, hindi Christmas bonus yung 2 million. Hmm? Funding daw yan para sa mga Christmas activities ng mga kongresista. Oh, kasi daw may mga Christmas parties, humihingi daw ng Christmas gifts ang mga constituencies, yun daw yun. Hmm? Pero hindi daw yan para sa kongresista. Dagdag o additional funds yan para sa mga kongresista, para sa kanilang mga constituents kasi may mga Christmas activities. Yan yung sabi ni Uno. Ang sabi naman ni ni Alvarez, house ano daw yan? Para daw yan sa salaries ng mga staff ng mga kongresista. Yun naman ang sabi ng ni Alvarez, congressman ito ng Palawan. Hindi daw yan bonus. Para daw yan sa salaries o sweldo ng mga staff ng mga kongresista. Oh, yan ang sabi ni ni ang sabi ni Congressman Alvarez. Oh, ito namang si Terry Ridon, ang sinasabi naman, sabi naman ni Ridon, 13th and 14th month pay bonus daw yan. Yan daw yung 13th and 14th month pay bonus. So, yung 13th and 14th month pay bonus, lahat naman daw ng empleyado ng gobyerno nabibigyan ng 13th and month pay. Dahil naman ang mga kongresista ay part naman yan ng gobyerno. So, tama lang naman na bigyan sila ng 13th and month pay. Oh, kaya hindi daw yan So, ang gulo nitong mga kongresistang ito. Ha? Ha? Oh, kaya ito, ang problema dito, bakit iba-iba ang paliwanag nila? Hindi natin sa kinakampihan si Leandro Libeste pero ano ba talaga? Ano ba talaga yung 2 million na yan? Ano ba talaga? Para saan ba yan? Kasi ang sabi ni Ronaldo Puno, ano daw yan? Additional fund para sa mga kongresista. Sabi naman ni Alvarez, hindi, pangsweldo yan. Salary yan ng mga staff. Oh. Sabi naman ni Ridon, hindi, ano yan, yung 13th and 14th month pay yan. At saka tama lang naman na bigyan ng 13th and 14th month pay ang bawat kongresista. Sa totoo lang, ah, may nakapagkwento na sa akin yan ng mga kaibigan kong kongresista na practice yan, tradisyon yan, na kada Pasko namimigay ang liderato ng Kongreso, ng Kamara, sa pamamagitan ng speaker, namimigay ng Christmas gift sa bawat kongresista. Eh siyempre, pag sinabi mong Christmas gift sa bawat kongresista, hindi naman yan 25,000, 50,000 or 100,000. O yun na nga. Sa ngayon, 2 million. Hmm. Binibigay yan sa mga kongresista. Oh.
regalo ng ng liderato ng Kongreso. Oh, kaya lang ang nangyayari kasi usually katapusan ng taon, December, katapusan ng taon, panahon ng Kapaskuhan, yan naman yung pinagdidebatehan ang budget. Kaya nagkakasabay na yan na parang iniisip na regalo na rin yan sa mga kongresista sa pag-approve nila ng budget. At totoo din naman, sa panahon ng Kapaskuhan, ang mga kongresista, tatadta rin talaga yan ng mga supporters nila, mga leaders nila, babahain talaga sila ng mga leaders nila, ng mga constituents nila, na hihingi ng pamasko. At marami talagang activities ang mga kongresista sa panahon ng Pasko. Totoo din naman yan. Totoo din naman yan. O totoo din yung sinasabi ni Congressman Puno na yung binigay na 2 million, hindi naman sa kanila nila magagamit halos sa kanila yan ang pansarili. Magagamit nila yan pambigay sa mga nila, mga leaders, constituents na nagki-Christmas party or humihingi ng pamasko. Kaya lang, yun nga ang problema. Unang-una, ang laki naman ng 2 million. Kaya lang sa kanila nga, hindi na yan malaki. Ay ang pinag-uusapan kasi na pundo ng mga kongresista, alam naman natin, di ba? Doon nga sa mga ninakaw na yaman, ilan yon? Bawat malita, 50 million. Oh, ilang malita yung pinag-uusapan nun. Kaya sa kanila, ang 2 million, barya na yan. Oh, sa atin na mga mamamayan, pag sinabing 2 million, maano ka, mabibigla ka, ha? 2 million? Christmas bonus, 2 million? Oh, naano tayo. Pero sa kanila, maliit yung 2 million. Kaya anyway, yan na yung kalakaran eh. Yan talaga yung nangyayari. Yan yung kairalan. Yan yung sistema sa Pilipinas. Talaga namang may ganyan yung mga kongresista na yan. Kaya lang, binukas kasi ngayon sa publiko. Nilabas sa publiko. Ang problema ngayon, hindi kayang ipagtanggol nitong mga kongresista. Tayo iba-iba sila ngayon ng tono. Parang kung sasayaw, iba-ibang tugtog. May tsa-tsa, may tango. Ha? O, kaya ang nangyari, iba yung paliwanag ni Puno, iba yung paliwanag ni Ridon, iba yung paliwanag ni Alvarez. Eh di lalo lang silang nalalagay sa alanganin. Ayusin niyo muna yung mga sarili. Ulitin ko hindi tayo kumakampi kay Ilian Rolibeste. Kaya lang para kayong laging nabibigla kay Libeste. So, di natutuwa lang yan lalo si Libeste. Natutuwa lang yung mga DDS sa mga ganyan. Ayusin nyo kasi. Ha? Ito kasi yung mga kongresistang ito na nung nilalabas na ang kanilang mga pinagagawa, yung kalakaran nila, ayan, nahihirapan ng idepensa. Okay, magandang araw mga kabunyog, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.